Pinakamamahal kong lot-lot. Kausap ko ang doktora ko, si Doktora Lua. Magkausap raw kayong dalawa at tinatanong mo raw sa kanya kung anong sakit ko. Sabi ko kay Doktora Lua na sabihin sa'yo na okay ako. Wala ka o kayong dapat ipag-alala. Dating sakit ko lang ito at nag-trigger lang nung nagkaroon ako ng upo at sipon. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalala. Pero huwag. Kaya ko. Wala kayong dapat ikabahala. Pag oras na ng isang tao, wala na tayong magagawa. May sarili na kayong pamumuhay at masaya ako dahil maganda ang inyong naging buhay. Lalo na buhay ng mga anak mo at ikaw. Napakabuti niyong mga anak sa mata ng tao at sa Diyos. Ano man ang mangyari, mahal na mahal. Mahal na mahal ko kayong lahat na magkakapatid. Mag-iingat kayo lagi. Lalo na mga anak ko, huwag mong pababayaan. Yan ang kayamanan mo. Ang mga anak mo. Ang pamilya mo. Ito po ang huling usapan namin ng mami ko. Kaya, matagal din po, matagal nagkaroon ng kondisyon ng mami. Matagal namin itinago sa lahat. She's been suffering with COPD for a long time. At kinakaya niya. Dahil ayaw nga niya eh. Ayaw niya. May nag-aalala sa kanya. Ayaw niya. The day she passed, I received a call from Tita Imelda. Sabi niya, anak, may kailangan gawin sa mami mo. Mag-okay ka, mag-okay ka. Okay. Kung anong kailangan gawin, please. Okay. Tumawag kay Ian. Ian, si mami nasa ospital. Oh, ate, alam ko na. Papunta na rin ako. I received another text. Lord, from Tita Imelda, come now, come now. I was rushing down. Ian called. Ate, nag-flatline na si mami. He was also on his way too. When we got to the hospital, the doctor spoke to us. They were able to revive her. Pero sabi na rin sa amin ng doktor ko, ano yung consequences ng flatline na yun because she flatlined for 30 minutes. When she was when they were putting her already, nakita ko siya doon sa harap namin. I was still talking to Tita Imelda and Ian. Lumapit ulit yung nurse. Ma'am, I just want you to know that flatline ulit ang mami niyo. She tried her best to fight. Sanay-sanay, lumaban tong nanay ko. Kung kaya niyang kargahin lahat, gagawin niya eh.
tried again to fight. She did. But we already knew she was gone. I whispered in her ears, I said, "Ma, it's okay. Okay lang kami. Ako nang bahala sa mga kapatid ko. Okay na. Huwag mo na kaming alalahanin. Okay kami. Mom, let go." Because she fought twice that day. Aside from that, 2 years ago, she was also in the ICU and she flatlined 2 years ago also. So, I told her, "It's okay, Mom. Okay." I'm sharing this with all of you because I want all of you to know the truth. From me, my brothers, and my sister, ayoko na po nang sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Sa akin po, sa harap ng nanay ko. This is what happened. Masakit para sa amin magkakapatid. Pero kagaya ko po, sa mga konting panahon na nasusolo ko ang nanay ko, sobrang laki na po ng pasasalamat ko. At sa mga konting panahon na yun, lahat ng pwedeng sabihin namin sa isa't isa, nasasabi po namin. She has shared her life with the public, with all of you. And I know that Mom, wherever she is now, hanggang ngayon nagpapasalamat yun sa inyong lahat. Kaya, on behalf of my family, my brothers Ian, my sister Madet, Kiko, and Ken, maraming salamat sa pagdamay po sa amin. Thank you for the love that you have for our mom. Salamat po na ibinabalik niyo yung pagmamahal na yun sa kanyang ngayong araw na to. Please, huwag niyo pong kakalimutan ng isang Nora Honor. I'd like to call my brothers and my sister to please. May mga tao lang po ako na gustong pasalamatan before we show you the AVP.